Diretsahang pinangalanan sa pagdinig ng Kamara si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na siya raw nag-utos na iligpit ang dalawang alkalde na sangkot sa droga noong kasagsagan ng Duterte drug war. Tuturin daw ang reward system na pinopondohan ng Pogo. Nasa frontline ng balitang yan. Sabi ni Ballpoint, bashing mo, comment ko, ang Glory Mountain nasa Tamayong. Well, hindi ako taga Kingdom, hindi ako taga QGC, okay? O kung nasa Tamayong, yung Glory Mountain, doon nangyayari yung kantutan, pero sako pa rin yan ng QGC, Kingdom of Jesus Christ. Di ba? QGC pa rin yung tawag diyan. Kingdom of Jesus Christ. Kasi pag-aari yan ni Kibuloy. Kahit pagpalagay pa natin, yung QGC, may QGC diyan sa Manila yata, may QGC yata diyan. Anong tawag diyan? Kingdom of Jesus Christ. Kahit sa ampang lugar yan, QGC pa rin yung tawag. Sa loob pa rin ng QGC yan. Sa Amerika, may mga miyembro siya doon. May mga miyembro si Kibuloy doon. Na nanlilimos, nanghihingi ng limos, nagbibinta ng utap. Ano yung tawag sa kanila? May QGC pa rin doon sa Amerika. May Kingdom of Jesus Christ doon sa Amerika. Meron silang isang bahay doon na dyan yung uwian nila. Dyan sila nagre-relax. Dyan sila nagre-remit ng pera. QGC pa rin yun. Pero sa Amerika yun. Diba? Gamitan nyo kasi ng utak. Hindi ibig sabihin, iisang lugar yung pinag-uusapan dito. Malawak ang QGC. Iba't ibang lugar yan. Diba? Pag sinabi kong may lulipap sa bahay na to, kung saan ako nakatira ngayon, meron. Pero, doon sa Davao, may lulipap din. Diba nagigits nyo yun? Gamitan nyo kasi ng utak. Ba't hindi... Sampalin ko yung utak nyo eh. Gusto nyo sampalin ko yung utak nyo? Gigil ako eh. Asan na ba yun? Naku po. Ito lang. Please lang. Gumamit kayo nito. Ito. May QGC din po sa Amerika ha. Meron din po doon. Hindi naman pwedeng wala. Nanlilimos din po sila doon. Nagigits nyo po? Gusto nyo, turuan ko pa kayo? Ay, nako. Patuloy na natin to. Si Marian Enriquez. Please proceed with whatever you want. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Quad Committee kanina, idiniin ng dating hepe ng Albuera Police sa Leyte na si Lieutenant Colonel Jovi Espenido na si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos umano na ipatumba ang ilang personalidad na sangkot sa iligal na droga. Gaya ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na nahuli at napatay sa kulungan noong 2016. Ayon kay Espenido, mismong si Bato ang nag-appoint sa kanya bilang hepe ng Albuera Police. Tinawagan pa raw siya noon ng senador para bigyan ng marching order. Ang instruksyon lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay, mamatay. That is very obvious for us an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So by all means, Your Honor. By all sasabi means. Matapos daw malambat ang sindikato ng mga Espinosa sa Albuera, ikinagulat ni Espenido nang patawan siya ng isang buwang suspensyon at akusahang tumatanggap daw ng pera galing sa illegal drug trade. Naisama pa raw siya sa drug list. Pero binigyan pa rin siya ng bagong assignment at inilipat bilang bagong hepe ng Ozamis City Police noong August 2016. Tiyempo ang paglipat sa kanya dahil inanunsyo rin noon ni Duterte na nasa drug list si Ozamis City Mayor Parohinog na kalaunay napatay din sa raid nila Espenido. Ang chief Ang uta kasi si Digong. Siyempre, siya yung presidente noon. Si Bato sumusunod kay Digong. At ang ibang kapulisan, sumusunod naman kay Bato. So, may koto daw, may kuta. Kaya pala, kahit yung mga inosenteng tao po noon, namamatay, diba? Minsan, marami pong na-frame up.
Oo, nangyayari po yan. Kahit pa hindi ka gumagamit, basta trip ka kasi para makakuha na. May quota kasi yung kapulisan noon eh. Oh, makuha lang nila yung quota nila. Well, kahit naninigarilyo ka lang, pwede kang taniman. Yung iba, pinapasok yung mga bahay, tinataniman, minsan pa nga pinapatay. Pero tandaan po natin, wala po tayong karapatang pumatay kasi wag nyo kasing ilagay sa kamay ninyo yung batas. Saan mo makikita sa batas natin na pwede mong patayin yung gumagamit ng droga? Pwede mong kasuhan, ikulong, pwede yun. Diba? Pero ang pagpatay, ibang usapan yan. Wala nga silang body cam noon eh. Sinadya talaga yan ng leader noon ng nakarang administrasyon na walang body cam para yung mga kalukuhan nila di mabuking. O tingnan mo tong mga kapulisan ngayon na pumasok diyan sa kingdom. May mga body cam po yung mga yan. 'Di ba? Yun yung ating pangulo. Yun, 'di ba? Dapat ganun. Kasi ang mga kapulisan natin pwedeng mabaliktad yan kung wala silang body cam. Oh, pero ngayon meron po. 'Di ba? NP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. Yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung chief PNP? Yes, and therefore, he's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Ozami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato? Idol, pa-shoutout kanina pa ako nanonood from Capiz. Shoutout po kay Reggie Francisco Valdecente. Ayan, bigyan po kita ng kulay yung iyong pangalan. Ayan. And the former president? It was only Chief PNP Bato. Bukod kina Espinosa at Parohinog, ipinagtataka naman daw noon ni Espenido kung bakit hindi pinagalaw sa kanila ang dating alkalde ng Clarin, Misamis Occidental na si David Navarro na napatay naman noong 2019. Nung nangyayari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin Nikki Guevara, shoutout po personally si at kay Mario Santos. Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi declared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin ni Espenido ang umano'y quota at reward system noong war on drugs. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung Joseph Jojoniere, shoutout po mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Kaya pala. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-isip. Diba? Lumabas na yung katotohanan. Basta nasa watchlist ka, tapos kung may ginawa ka man or wala, diba? May kalalagyan ka. At magkakaroon sila ng bonus. Intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Pagsisiwalat pa ni Espenido, hindi lang Small Town Lottery o STL ang pumupondo sa mga reward sa drug war, kundi pati mula sa Pogo. Humiling ng executive session si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido para maisiwalat ang mga nalalamang maselang impormasyon tungkol sa drug war, pero ipagpapatuloy ito sa ibang araw. Sa Senado naman, inamin ni Senador De La Rosa na inutusan niya nga si Espenido noon na i-neutralize ang mga sangkot sa iligal na droga. Pero itinanggi niya na utos ito para patayin ang mga sangkot sa droga. Alam mo, hindi tumutugma yung yung sinasabi ni Bato de la Rosa sa nangyayari noong patayan. Malayo eh. Pero kung inamin mo sana de la Rosa na inutusan ko yan na talagang ganun yung gawin, tutugma doon sa patayan noon. Pero
Eto ngayon, nag-deny ka, Bato de la Rosa, hindi siya tumutugma doon sa nangyaring patayan noon. So, masasabi ko, ako lang mismo ha, iwan ko lang sa inyo, masasabi ko dito na si de la Rosa nagsisinungaling. Oo. Hindi tugma eh. Kaya nasahin dyan, tabakuin mo yung dugda. Wala mo ko sinabi, nasahin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Ay, mukha ni De La Rosa. Natatawa ako sa'yo, De La Rosa. Grabe. Alam mo, nadidiin ka nang nadidiin dito. Lahat ng mga pusher dyan, patayin mo. Nagbabalita mula sa front Ito yung kasunod. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Ito yung hearing dyan. Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na na-disband ko si Kerwin Espinosa. Yung palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Tumawag sa akin personally si Chief NP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor. Ay, salamat po, Option Zero, sa mga nagtamsak sa live natin dyan. Maraming salamat po. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. Yes. Pag nasa watchlist ka, nanganganib pala yung buhay mo pag nasa watchlist ka. Oo, delikado pala sa panahon ni Digong. Kahit napagkamalan ka lang na gumagamit, kahit hindi naman, basta nasa watchlist ka, delikado ka. Diba? Paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit. Nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. May ads. Mabigat po ang akusasyon na to. Thank you, Mr. Chair. Last few questions. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and Mr. Chairman, Huwag tangon. Okay? can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? that is I think ang huwag tangon, ako Bisaya din naman ako, ang huwag tangon, murag walaon. Huwag tangon ta karon, ana ba? what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair, kung ano po yung pagkakaintindi niya. Our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po elaborate kung ano po yung pagkakaintindi niyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing wag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi niyo, Colonel? Yun, walain, huwag tangon. Diba? Pwede. Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor. At tuwa rago itong, atong kanding diya, wag tanga rago na. Parang ganun. Mr. Chair, eliminate and neutralize or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to Ozami's assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozami's raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction niyo nito? At ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganun ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable, na maggawa naman ng mabuti, ng ganun, kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really I feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking. Ito may tanong dyan, nakapin. Basahin nyo yung tanong, at kayo na yung sumagot dyan sa comment. Di ko nasasagutin yan kasi natapi ko na yan eh. Your Honor, Mr. Chair.
Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo doon sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung pinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malis sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang. Yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Ay, grabe. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions. Drug lord. 50,000 yung laman. Alam mo yung mga drug lord, malalaki po yung laman ng bangko niyan. Colonel, ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer. So, whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na na-disband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ako ng complaint ni Kerwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month. For that, Your Honor, Mr. Chair, din. Sila kasi yung nasa kapangyarihan talaga, ano? At ang nangyayari, pinapaikot na lang nila yung batas. Pinapaikot nila yung mga Pilipino. 'Di ba? Kasi nandun sila sa tuktok noon. Oh. Eh ngayon, nakababa na kayo, wala na kayo dyan. So, alam nyo kung ano yung itinanim nyo noon, babalik na sa inyo yan. Wala pong karma na nauuna. Palagi pong nakabuntot yan sa'yo. Nasa huli po yan. Diba? At itong karma na to, ano talaga, kikilabutan ka dito. Kikilabutan ka, ninervyusin ka, di ba to? Kikilabutan ka, ninervyusin ka dahil sa mga pinagagawa nyo na wala ding, alam nyo yun, nakapirwisyo sa bansang ito. Hindi ka naman po kikilabutan, hindi ka ninervyusin kung, alam mo, sa sarili mong malinis ka, okay yung mga ginagawa mo, at kahit nga ipatawag ka, pupunta ka dun, di ba? Matapang kang haharap. Pero kung alam mo sa sarili mo na may ginawa ka talagang kalukuhan, katarantaduhan, pag pinatawag ka sa Senado o Kongreso, magdadahilan ka. Hindi ako pupunta dyan, ganito, ganyan. Mga dahilan ba, di ba? Uso kasi yan eh. Uso yung ganyan. Nauuso na po yan ngayon. Sino yung gumagawa? Mga Duterte. Si Bato. Yung manyakis na pastor. Anyway, mamaya, may live po tayo. Ano? May live po tayo mamaya. Ito na yung ewan ko kung magawan pa natin to ng part 2 mamaya. Kasi interesting to no? So napahaba na kasi yung oras natin kasi inubos ni Pips TV. Bobo naman. 'Di ba? Tatanungin ako kung nasan daw yung kingdom, kung nasa loob. Wala naman akong pakialam. No, eto wala akong pakialam. I mean yung Glory Mountain kung nasa loob ba daw. Alam mo, wala akong pakialam kung nasa labas man yan o loob. Kasi unang-una, hindi naman ako taga dyan eh. Di pa ako nakaapak dyan eh. Hindi pa ako nakaapak sa lugar na yan. Sa mismong pag-aari ni Kibuloy. Pero sinisigurado ko sa'yo, saan man yan napunta, kung sa langit, sa ano man yan, sa karagatan man yung Glory Mountain na yan, okay? Sa karagatan man, kung sa Amerika man yan, kung saan man lupalop ng mundo, ang tawag pa rin dyan, loob ng KOGC. Kasi ang may-ari, ang nagmamay-ari niyan, si Kibuloy pa rin. Diba? Yun. So, kailangan lang kasi malawak yung pag-unawa natin, hindi tayo tatanga-tanga, no? Kasi kung tatanga-tanga ka, hindi mo talaga maintindihan, tanga ka na nga. Diba? So, yun po yun. So, yun, mga pre, maya-maya, may live po tayo, and then may upload po tayo, no?
At abangan nyo na lang po mamaya. Siguro gabi na po tayo makapag-live niyan. Kasi late na po yung live natin ngayon. Hapon na no? Okay, shoutout po kay Ma'am Delia Wagner. Magandang hapon po. Ayan So, yon guys. Salamat po sa mga bumisita sa ating live ngayon. Nag-like ng ating video ngayon. Bago nating subscriber. Ayan, salamat po sa inyo. Oo.